Kumusta na po kayo mga katribya? Welcome po kayo sa aking YouTube channel at magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Anumang oras man dumating ang ating pong vlog, sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon pong umagang ito, ngayon pong dito sa aming oras ay tanghali na, minabuti po natin mag-vlog o mag-share po sa inyo nung ating kaalaman about po dito sa pag-aalaga ng ating kalamansi. Kasi meron po tayong mga subscriber, meron mga tumututok po sa ating pong channel at nagtatanong kung paano po ba ginagawa natin sa ating pong pagkakalamansi, bakit sa atin po ay marami po ang nagiging bunga samantalang sila ay alaga po ng alaga, hindi naman po na makita po yung maraming bunga. Gaya po kasi nito mga katribya, yung po sa atin bagamat ang ating pong gamit lamang ay chargeable, pero makikita naman po natin na hiyang po sa ating pong kalamansi yung marami pong bunga. Ngayon mga katribya, share ko po sa inyo ang pamamaraan po na kung saan ay ating pong rutina ng ginagawa o laging ginagawa pagka po tayo nag-aalaga po ng kalamansi. Siguro naman mga katribya, lalo po doon po sa mga bagong manonood po nito, at sa mga interesado ay kung gusto po natin na matuto, panoorin nyo po ang video na ito at share ko sa inyo yung mga bagay na ating experience sa nalalaman natin sa pag-aalaga po ng ating kalamansi. Sige mga katribya, umpisa na po natin ito pong ating talakayan para po doon sa maging maganda at marami pong bunga ang inyo pong kalamansi. Alam ko naman na gusto nyo rin po ang kalamansi natin ninyo ay dumami rin po ang bunga. At syempre meron po tayong mga pamamaraan na ating pong gagawin na kailangan po ninyong sundin o pagbatayan o gawin para po yung ating kalamansi ay maging maganda ang bunga o at ang kahihinat na. Una po mga katribya, syempre ang pinakamahalaga po dyan dapat meron kang tanim na kalamansi. Kasi pag wala ka namang kalamansi, wala kang pagagandahin, wala kang pamumungahin. Ngayon kung wala ka namang kalamansian, pwede ka namang mag-arkila na kung saan na hindi naman po ganun kamahalan. Tapos mas maganda po yung nasa 3 taon, 4 hanggang 5 na taon na kalamansi na yung aarkilain at kahit mga 5 taon yan hanggang 10 taon mapapakinabangan mo pa yung pong kalamansi na. Pero pag ang aarkilahin po ninyo ay about sa 10 taon, hindi na po maganda yon. Ang kikita na lang po doon po yung may-ari po ng kalamansian. Kaya yun po ang ating pong technique at para po do sa inyo pong kaalaman do sa mga interesado na sumabak po sa kalamansi farming. Okay na mga katribya, meron na po kayong kalamansi at ready na po doon sa pamungahin. Ano ba ang dapat po natin gawin para po ang ating kalamansi ay dumami po ang bunga? Ito po, ang pangalawa po natin gagawin mga katribya. After po natin ng ating meron na tayong puno, okay na, ready na po sa pamungahin, mga nasa 2 taon na, okay na siya. Ngayon, paano po ang gagawin natin? Ito pong mga nakakaraan, tayo po ay nagpabunga ng buwan po ng January. Ang kalamansi po kasi mga katribya, yan po ay nai-schedule kung kailan po ninyo gustong mag-harvest. Sumabog po tayo ng ating abono buwan po ng natapos-tapos po ng September. Siguro po mga katapusan po ng September or first week po ng October, lagay po tayo ng ating abono. At yung pong ating abono nilagay natin ay sinabak na natin yung pong bagong organic fertilizer. Hinaluan po natin siya ng 2100 na kung saan ay naging mabunga ang ating pong kalamansi. Bagamat hindi naman po lahat mga katribya po ay nagbunga, pero marami rin po mga katribya po yung nilaman po ng kalamansi natin ngayon. At by January na ito ay tayo po ay mag-harvest ng ating kalamansi. Kaya yan naman po yung ating inaalagaan. Ngayon, paano po ba tayo nakapag-stay po ng ating bunga ng ating pong kalamansi at yan po ay hindi nasira? Siyempre, after po natin mga katribya po ng ating pagsasabog ng abono no pong buwan po ng October, hindi na po tayo nakapagpatubig nun dahil libre na tayo ng tubig dahil umuulan na. Sabihin, nasa sakop pa siya po ng tag-ulan. Pero tayo po ay nag-umpisa na rin po mag-spray dahil buwan po ng October. Start na rin po yan ng mga maninira.
Kaya ang ginawa po natin ay once a week ang ating pong pag-spray, na kung saan po ay para mabulabog lang po natin ang ating mga insekto. At yun, awa po naman po ng Panginoon ay marami pong nagtuloy na bunga ng ating kalamansi ng ating pan-January. Isa po kasi mga katribya na kung kayo po ay mag-aalaga po ng kalamansi, dapat titingnan din po natin yung pong abonong inyong inilalagay. Pag ang kalamansi po ninyo naglagay kayo ng abono, sabihin wala po naging pagbabago, hindi bumerde ang itsura or hindi po naglabas ng bulaklak, kundi bagkos naglabas po siya ng marami pong dahon, sila po ibig sabihin baka busog po sa abono ang inyong kalamansi. Meron po kasi akong technique na pamamaraan para po ang kalamansi po natin hindi po siya magdahon ng magdahon. Kasi pagka po mga katribya ang kalamansi ninyo ay dahon lang ng dahon at wala po siya pong bunga, ang ginagawa po natin dyan mga katribya, ginugutom po natin siya ng pataba. Pag buwan po ng tag-araw, hindi po natin siya madalas tubigan. Ang ginagawa po natin dyan, talaga pong siya po ay ating tinitigang, tapos hindi po natin siya nilalagyan po ng abono. Bakit ganon? Hindi ba mamamatay ang kalamansi? Hindi po mga katribya. Huwag lang po ninyo sasagarin po na hindi po tubigan ng mga 2 buwan o 3 buwan, ay delikado po. Baka buong tag-araw hindi nyo tinubigan, delikado kalamansi ninyo. Ang ating pong hindi pagpapatubig, mga na 24 o 25 days, matagal na po siguro yun, yung 25 days na hindi tayo magtutubig, yung diretso po yung pag-aaraw. Tapos, hindi po tayo regular naglalagay po ng abono ng monthly. Kasi ang isa pong dahilan kung bakit po ang kalamansi ay dahon po ng dahon, tubig ka kasi ng tubig. Pag ang kalamansi lagi po siyang busog sa tubig, lagi siyang basa, tapos lagi pong binibigyan nyo po ng pagkain, ay talagang susundin po niya na magdahon po siya na magdahon. Hindi siya po magre-release po mga katribya ng maraming bunga. Magbubunga po siya pero pailan-ilan. Kaya lang, yung pailan-ilan bunga na yun malalaki naman. Kasi siya ka doon sa laki, kaya lang konti. Ano po mas maganda? Di ang gawin po rin, pagtigang na po natin ang ating pong kalamansi, sabugan po ninyo ng abono. Ano po ay abono ilalagay po ninyo? Dapat yung madali po siyang matunaw o madaling kainin ng inyo pong kalamansi. Huwag po kayo maglalagay po ng triple 14 pagka kayo po yung magpapabulaklak, dahil ang triple 14 mga katribya, napakatagal po niyang matunaw at hindi po yan ginagamit po sa pampabulaklak, kundi bagkos yan po ay sa pampaklaki ng bunga lang or pampakapit. Actually ngayon yun po atin bagong natuklasan po na abono, sa halip na triple ang gamitin natin, yun po yung organic fertilizer po ngayon ang aking inagamit. Kasi nakita ko naman po ang epekto sa aking kalamansi, ay maganda ang kanyang pagkaberde, tapos makapit po ang bunga at maganda rin magpalaki ng bunga. Kaya yon, kaya titingnan nyo rin mga katribya kung ano po yung gusto ninyong pataba. Wala naman po tayong kung saan ay commercial dito sa inyo, dahil naman po yung organic fertilizer natin wala naman po tatak yun, kaya wala po kayo magiging commercial. Kaya yun po mga katribya, ang isa pong bagay po na kailangan po natin sa kalamansi para hindi po siya magdahon at kailangan para siya magbunga, ganun po ang step natin gagawin. Siyempre kailangan dapat meron po tayong patubig na maganda. Kasi pagka wala po tayong patubig na maganda, hindi po tayo makapagpapaganda o makapagpaparapi ng bunga ng kalamansi. Nakadepende rin po kasi mga katribya po ang bunga ng kalamansi natin dun sa dami ng patubig ninyo o tubig. Kasi pag konti-konti ang tubig po ninyo, mahirap po magbunga ng marami. Magbunga at mamulaklak man yan mga katribya po ng marami, yan po ay maglulugas. Ayan, take note mga katribya. Tapos gusto po natin pa ng marami pong bunga ang ating kalamansi, kailangan alagaan po natin siya ng ating spray. Ang ating bang spray mga katribya na ginagamit, yan po ay iba't iba pong klase. Depende po yan doon po sa brand na gusto ninyo. Tayo kasi meron po tayong permis na lagi po merong matapang, at tapos yun naman po ay ating hinahaluan po ng ating mga regular po na insecticide. Ngayon, basahin na lang po ninyo mga katribya po yung ating comment section para po
Nagkaroon meron po kayong idea, kaya lang hindi naman yun din po ang ating ginagamit. Iniiba-iba rin po natin ang ating ginagamit po na matapang tapos yung ating regular. Para po yung ating mga insekto ay hindi naman sila ma-immune. Kasi ang totoo, hindi naman po natin napapatay po ang mga insekto. Ito po ay kung saan ay binubulabog lang po naman natin. Kaya pag halimbawa nag-spray ka, pag ang kapitbahay mo ay hindi nag-spray, sa kanya lilipat. Pag yung kapitbahay naman na nag-spray, lipas na ang gamot mo, sa iyo lilipat ang insekto. Dahil hindi po natin siya naapula. Kasi kung lahat ng mga insecticide ay nakakapatay po ng ating insekto, ay sa dami po ng mga gumagamit o nag-spray na yun, dapat nalipol na ang mga insekto. Pero hindi Nandiyan pa rin. Lipat lang po siya ng lipat kasi meron siyang mga pakpak. Ngayon, ang nagagawang tulong naman po ng mga timpapales, yung mga lumilipad, sila naman po ang kumakain. Ganon yun mga katribya. Ngayon, ang isa pong pag-i-spray, depende po sa inyo. Pag malaki na kalamansi, pwede ninyo pong power spray. Nagkambalit naman ang inyong kalamansi, pwede rin naman po ang inyong chargeable. Kung ano po yung gusto ninyo, kung may saan kayo naiinaman, yun ang ating pong gawin. Sa atin naman kasi mga katribya, okay lang naman ako dito sa ating chargeable. At yun po sinubukan din po natin, kaya malalaman din po natin mga katribya po yung magiging bunga nitong ating pangatlong sultada ng ating pong pag-aalaga po ng kalamansi. Dahil pagka pumarami po siyang buo, ibig sabihin okay, yun pong ating gamit-gamit at chargeable. Dahil yun pong ating pan-January, buo na siya, hindi na po siya masisira, magpapalaki na lang po tayo. Pero yung pong mga maliliit po nating inaalagaan, gaya po ng mga gamais, ayan, yan po yung ating kailangan na ating pong i-sprayin. At yan naman po ay tuwing ika-5 araw pagka po yan ay gamais na. Pwede rin naman po yan na lingguhan, depende doon sa kursonada po ninyo sa inyong pong budget. Ngayon, para po doon sa kaalaman ng ating mga katribya, pagka po bulaklak ang inyong pong kalamansi, dapat talaga dyan 2 beses tayo, 2 beses tayo mag-spray sa loob ng 1 linggo. Yun po pagka po may matapang. Ngayon, ang ginagawa ng iba, alternate. 1 araw lang ang pagitan, tapos spray na po sila. Aksaya, doon naman po ng gamot yon. Tapos, delikado pa doon sa nagbobomba. Hindi naman po maganda po yon na tuwing ikalawang araw po pag i-spray po ninyo. Ginawa po niyan talong tsaka po ampalaya. Sa kalamansi hindi naman gano'n. Basta tama naman po ang inyo pong gamot, hindi naman po kailangan po din yung sobra sa tapang, dahil pagka pumatapang po ang inyo pong gamot, ang maapektuhan po dyan po yung bulaklak. Baka po malaglag or matuyo ang bulaklak po ninyo. Pero kasi nagkataon na gano'n, sumobra tapang ng gamot niya, natuyo bulaklak niya. Malalaman ninyo pag maganda ang gamot po ninyo, na maganda po ang bukadkad at may laman po ang inyong bulaklak. Depende rin yon doon po sa abonong inyong ginagamit. Dahil kung minsan mayroong abono, marami siyang magpabulaklak, kaya lang konti lang ang matitira, maglalagas na siya. Ayun po, ang isa pong mga katribya po na technique na ating pong ginagawa para po maging continuous o maraming bunga ang ating kalamansi, kailangan wag po tayo mapapatlangan ng ating pag-spray. Lalo na pagka po ito ay nasa bulaklak o sa maliliit pa lang na bunga. Alam niyo po kung bakit. Kasi pagka kayo po ay napatlangan ng mga ilang araw, lalo na kung 1 linggo na kayo po ay mag-spray, asahan po ninyo, kahit bumuka-buka ang bulaklak po ninyo, mas marami po ang magiging sira kaysa dun sa buo. Mapapansin po ninyo yan mga katribya, pagka po ang buko ng inyo pong kalamansi ay marami na po siyang mga kupildong. So ibig sabihin, nasa lisihan kayo ng mga kaibigang insekto. Ngayon, para wag kayo masalasihan ng insekto, kailangan meron kayong calendar na pag-i-spray. Saan man po matapat yung araw na yon, talaga pong sakripisyo kayong nag-i-spray. Lalo na kung halimbawa mayroon time po yan na may pasok, wala kayong ibang mauutusan, maobligado kang umabsent sa iyong trabaho para matustusan po ninyo ang pag-i-spray ng inyong kalamansi. Kasi pag napatlangan ka ng ilang araw dyan, asahan ninyo yung buong magdamag at buong maghapon na yon, na ilang araw na ikaw ay hindi nakapag-spray,
doon naman po babanat ang ating mga kaibigang insekto para sirain ang inyong bunga. Kaya kung minsan magtataka kayo, bakit power spray naman po yung ating ginagamit, bakit ang dami pong nalaglag, marami po mga nasira. Una-una, baka hindi po tama ang iyong gamot, o baka matabang ang iyong gamot, o pangalawa, baka hindi regular ang iyong pag-i-spray, baka once a month or twice a month ang pag-i-spray mo. O yun. Tapos pangatlo, baka nag-i-spray ka po ng mainit, tanghali na nag-i-spray ka pa rin, o delikado pa rin yun sa bulaklak. At magindi man po sa ating pong bunga dahil mainit ang gamot, at lalo na kung maglalagay ka ng foliar, pa-effect din po magiging foliar po ninyo. Kasi take note, pagka po tayo mga katribya po ay nagpapabunga, hindi natin naiiwasan na maglagay po ng ating foliar. Ang foliar po kasi pagkain po yan ng ating dahon. Para mabilis pong kumain ang ating kalamansi, ay spray mo po yung ating dahon ng foliar, yung patabang inilagay mo, kakainin po na mabilisan ng ugat. Tapos siyempre foliar din, pataba rin po yan sa ating kalamansi sa dahon. At isa rin po din yan sa nakapagpapakapit ng bunga, yung pong ating foliar. Kaya yun, siyempre kailangan din tustus natin ng ating pong patubig. Kaya sa patubig, basta't tayo po ay nagpabunga at nagpabulaklak, wag po kayong mapapatlangan po ng patubig. Kaya isa po yan doon po sa kailangan ng bunga ng ating kalamansi, ang patubig. Kasi pagka yaan nabiting ka ng patubig, ay po pwedeng yaan maglugas ang bunga ng inyong kalamansi. At lalo na kung hindi kayo gumagamit po ng mga foliar, tapos yung pong ating abono ay hindi pa palpak pa, maaring makikita ninyo buo naman ang bunga ng kalamansi ninyo, bakit madilaw ang tampok, nalalaglag sa ilalim po yung bunga, gahuli na. Ibig sabihin nun, mahina po yung pataba na inyong nilagay at mahina po ang katawan ng inyong kalamansi. Kasi para po dumami mga katribya po ang bunga ng kalamansi natin, dapat malakas po ang puno, maganda, nasa kondisyon. Pag mahina at may sakit ang inyong pong kalamansi, ay sigurado po mga katribya, magbulaklak po ng marami, hindi rin po niya itutuloy. Kumbaga sa tao, laging laglag ng laglag po yun, abortion. Lalo na kung halimbawa mga katribya, mali pa yung paraan po ng ating pong pag-i-spray, tapos ang ating pong pag-aalaga, ayun na, at hindi po natin siya dinidiligan po ng regular, ay malalaglag po ang bunga ng inyong kalamansi. Kaya gusto po ninyo mga katribya na dumami po bunga ng kalamansi ninyo, sundin lang po natin mga katribya po yung ating pong pamamaraan, ating pong mga technique. Siyempre regular din po yung ating pong pag-herbicide, automatic na po yun. Basta pagka na kayo po ay nag-alaga, ay pati mga baging, aalisin po natin yan. Pati po yung ating mga kalamanda rin na mahaba tinik, aalisin natin yan. Kasama po yan doon sa ating pong pag-aalaga. Yun lang po ang mga katribya po ang lagi po nating ginagawa sa ating pong pag-aalaga. Ngayon ginawa na po natin ito nang tayo po magpabunga po ng itong nakaraang marami po naging bulaklak. Ito lang December. Ang ani po nito ay buwan po ng Marso. Kaya sa Marso, makita po ninyo po yung magiging parehas po ng bunga. Kasi ito po January, mga katribya, hindi naman po lahat halos ay maganda bunga ng puno. Kahit naman po iba po nating mga nagsisipag-alaga, hindi naman lahat po ay pare-parehas ang bunga ng kanilang kalamansi. Although sila rin ay nagpa-power spray, sila rin po ay nag-i-insecticide. Pero tayo mga katribya, ito pong December, na continuous po ang ating pong pag-spray. Yan, matitigil na lang po ang ating pong pag-spray mga katribya mga buwan po ng Marso. Kasi alam nyo mga katribya, buwan pa ng Marso nag-i-spray pa rin po kami kasi tuloy-tuloy po kasi pamumulaklak ng kalamansi. Halimbawa, ngayon December, nagpapitas po tayo ng bunga, yung lahat ng mga pitasin. Pag tayo po ay nagtubig, maglalabas ulit ng panibagong bulaklak po yan. Yung pong ating pinagpitasan. Yung pong bunga po ng pinagpitasan natin yan na December, ang ani po niya mga buwan po ng April. Ngayon po yung Marso naman mga katribya,
Ayan, pag nagpabulaklak ka dyan, Marso, April, May, June. Pang June natin yan, tsaka July. Kaya bumibitaw na lang po kami mga katribya po ng ating pong pag-spray, humihinto mga buwan na po ng Mayo. Yung unang ulan ng malakas ng Mayo, stop na po kami mag-spray. Minsan April, ako humihinto na rin po na pag-spray po ng April dahil sa sobra na rin po ng init mga katribya. Pero mahal pa ang presyo po ng kalamansi sa buwan po ng June tsaka po July. Ang talaga pong kabagsakan lang po ng kalamansi ay buwan po ng August tsaka po September. Ngayon mga katribya, medyo mababa po ang presyo ng kalamansi po natin na natili po doon sa 900. Ngayon naman po bumaba pa na si kwenta ng 850. Siyempre, po mo kasi ngayon tatlong araw na lang ay siyempre holiday season. Pasko na ika. Kaya lang marami pong pumipitas dito kanila parang panghanda. Iba naman ay pangregalo doon sa kanilang mga inaanak. Ngayon sa mga lahat ng mga babati po sa atin ng maligayang Pasko, tayo naman po mga katribya, araw-araw naman po sa atin ay Pasko. Kasi ang Pasko, siya po ay kapayapaan. Si Kristo po mismo kasi ang Pasko, siya ang kapayapaan. Kaya pagka meron kang Kristo, may kapayapaan ka, araw-araw Pasko. Yan. Hindi lang po tuwing December 25 ang ating Pasko mga katribya. At yun na nga, at isa pong pinag-iingat din tayo, lalo na po doon sa sobrang pagkain po ng mga mantika, lalo po kung high blood na po tayo, tsaka mga ice cream ng mga diabetes, ingat-ingat na lang din. At syempre sa alak, baka uso po kasi ngayon ng stroke, kaya hinay-hinay na lang mga katribya. Halip na alak, magkalamansi juice na lang po tayo, healthy po yun sa ating pong katawan. Ayan po mga katribya po yung ating po maraan na ating pong ginagawa. Sana meron po kayong napulot, meron po kayong nalaman para po doon sa pag-aalaga po ng kalamansi. Isang simpleng pamamaraan na kung inyo pong gagawain mga katribya, marami pong magiging bunga ang inyong kalamansi. Tandaan po ninyo, nakadepende po ang pagpapabunga ninyo sa inyong tagapag-alaga at sa kaalaman. Kaya nga madalas po natin sinasabi, karunungan ang kaalaman, may katumbas na kayamanan. Kaya yun po, isang parte po na kung saan ay hindi po natin ito natutunan doon sa eskwelahan o doon sa listahan. Ito'y natutunan natin base sa ating eksperyensya. Yan po ang ating kadalasang ginagawa sa lahat ng ating mga pag-aalaga ng ating kalamansi. At kahit man kung saan man po tayo dako pumaraon, yan po din naman ang ating pong itinuturo sa ating mga katribya. Ngayon doon po sa ating mga farmers, kung lubos po ninyo na malaman pa yung mga ibang mga detalye about sa pag-aalaga ng kalamansi, maaari naman po kayong bumisita sa aming pong farm para po kung makita ninyo ang ating kalamansi at malaman po ninyo kung ano po ang ating pong ginagawa, ay makikita na po ninyo yung mga katribya. Libre po yun, wala po kayong gagastusin, na hindi ko kagaya po ng iba na pinangangalat ng iba na ako po ay pagka magtuturo pag may bayad la. Mali po yun, lahat na pumupunta rito hindi po tayo nagpapabayad. Ngayon, kaya halimbawa man ay nag-invite po sila sa atin doon po sa kanilang lugar, natural lang naman na silang gumastos ng ating pong gastusin. Nakaswerte naman nila dahil gastos ko na lahat pati pagtuturo ay gastos ko pa rin. Kaya yun po mga katribya, meron kasing iba gustong matuto, ayaw gumastos. Kinalulungkot ko po na pagka po ayaw mong gastusan ng kalamansi mo, ayaw mo po ng kumbaga noong tamang tutorial, nasa sa iyo na yun. Nilaya ka naman na kumuha kung sino man ang gusto mo magturo sa iyong kalamansian. Tayo naman, basta't nandiyan lang naman po yung ating pong vlog. Ayan, continuous lang po ang inyo pong mga panonood. Pasensya na po kayo mga katribya dahil may mga pagkakataon din na po natin nasasagot po ang inyo pong mga mararaming mga message, ang inyo pong marami pong mga chat. Dami rin po kasi sa ating pong mga nag-invite tapos nag-aalaga pa po tayo ng kalamansi. Itong mga ilang araw halos na ito hindi po tayo nakapag-upload. Sunod-sunod po ang ating pong activity sa mga gawain po natin. Siyempre kasama na rin po dyan, sumasama kasi tayo sa mga medical mission. Siyempre yung araw po natin na wala na tayo sa kalamansi. Nandun naman tayo sa serbisyo po sa ating mga kababayan. Ganun naman po kasi mga katribya na hindi lang naman tayo nakapokus sa farming, nakapokus din po tayo sa pagtulong din sa ating mga kapwa-tao nangangailangan. Paano mga katribya, ngayon lang po ang ating pong vlog at maraming salamat po sa inyo po panonood at gaya po ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag at laging natatandaan, karunungan at alaman, may katumbas sa kayamanan. Thank you for watching, God bless all. Kita-kita lang po tayo bukas. Bye bye.